Ipinatatawag na ng PNP-CIDG ang players at coaches ng Ateneo de Manila University men's basketball team kaugnay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa isa umanong training activity sa beach resort sa Aurora. Nang i-anunsyo ito ng DILG sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na kabilang sa layo ng investigasyon ang pagdetermina kung mayroon ngang mga paglabag sa Anti-Hazing Act. Nauna nang inihayag ng Aurora Provincial Police Office na wala umanong foul play sa insidente at na walang mga pasa o pabigat na nakita sa mga labi ni Baterbonia at Adili noong binigyan ito ng paunang lunas. Ngunit sa isang press briefing nitong Huwebes, sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, wala pa silang maibibigay na konklusyon sapagkat umaarangkada pa ang investigasyon. Dagdag ni Morico, inaasahang humarap sa kanilang opisina dito sa Camp Crame ang mga ipinatawag sa darating na Lunes, bagamat mayroon naman ng mga personalidad na tumutulong na sa investigasyon. Hindi man pinangalanan ni Morico ang mga ipinatawag ng CIDG ayon sa Commission on Higher Education. Mga 24 na player at 7 coaching staff ang kabilang sa umanong training activity sa Aurora. Ayon naman kay Aurora Provincial Police Office Director Colonel Percival Pineda, kasama sa mga coaching staff sa training activity si Head Coach Tab Baldwin. Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Grupo po sila na andoon, tapos yung po nung nahulog sa medyo malalim, lahat po sila tumulong. Basta sama-sama po sila doon sa may tabing dagat. Pero hindi po siya talaga nakausap. Kaya ang ginawa niya, kasi meron daw silang, para may meeting pa, nag-uusap-usap pa. So yung dalawa po ang pinadala sa station para magbigay ng statement. Inanunsyo rin ni Morico na hiniling ng CIDG sa DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa ilang mga tinaguriang persons of interest. They are the school authorities that were together with the team. Sila po yung nagdala doon sa Aurora. Ateneo is Ateneo. May mga pera po yung mga dyan. They have the capability to travel abroad. Bago ang press briefing ng CIDG nitong Huwebes, naghain rin ng request ang pamilya ni Baterbonia ng Immigration Lookout Bulletin Order, particular para kay Baldwin. Dagdag ni Morico na kasama sa mga ipinatatawag ang ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ng resort kung saan ginanap ang umanong training activity. Samantala, ayon kay Pineda, isinumite na ng Aurora Provincial Police Office ang mga nakalap nitong CCTV mula sa loob ng resort na pinangyarihan ng insidente sa CIDG upang i-eksamina ang mga laman nito. Nangyari ang pagkalunod ni Baterbonia at Adili nang magkaroon umano ng isang malakas na current sa isang tinaguriang training activity sa tabing dagat na may layong 300 metro mula sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Nagbukas na ng sariling investigasyon ang PNP, ang National Bureau of Investigation, ang CHED, ang Philippine Sports Commission at ang Ateneo mismo tungkol sa insidente. Para sa bahagi ng PNP, tiniyak ng Public Information Office Chief na si Colonel Allen Reyco na walang pagtatakpan ng pambansang pulisya sa investigasyon. Wala pong magiging takipan, kagaya po ng sinabi natin, everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation, yung findings po, once it's been completed. Pero hindi nagtatapos sa PNP-CIDG ang mga kailangang harapin ni Baldwin. Inanunsyo rin ni DOLE Secretary Francis Tolentino na ipinatatawag rin ito si Baldwin upang magpaliwanag tungkol sa nasabing training activity. Samantala, ipinahayag ng Ateneo ang kanilang pakikiisa sa mga pamilya ni Baterbonia at Adili. Ipinaliwanag rin ng Ateneo na on leave na sina Baldwin at Team Manager Epo Kimpo kasabay ng pagbukas ng investigasyon ng paaralan. Dagdag rin ng Ateneo na hiniling nito na huwag munang magsalita si Baldwin tungkol sa insidente. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Ako si Jason Sigales, nag-uulat para sa Inquirer.